So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ngayon po, merong last will. Itong si former President Duterte, medyo nakakaawa siya, mga minamahal, pero kung sumatotalin, mas nakakaawa yung mga pamilyang pinatay. Dahil nga po sa maling implementation ng kanyang war on drugs. So ngayon, meron pong huling kahilingan. Itong si former President Duterte, dahil ika pa nga sabi niya, ay matanda na po siya. So naghahabili na siya. Meron na siyang last will na ipinangalandakan sa buong mundo. At ito po yun, mga minamahal. So 1 hour ago yung balitang yan. Sabi dyan, Duterte, I want to die in my country. Alam nyo, mga minamahal, kung ako lang yung tatanungin, kung ako lang yung magdedesisyon, no. Kasi kamustahin din naman natin yung mga pamilya, 'di ba? Na hindi nabigyan ng due process dahil sa maling implementation ng war on drugs ni former President Duterte. Hindi di porket ikaw ay isang old man, matanda ka na, ay yung mga kahilingan mo, pagbibigyan na lang. Kasi, mga minamahal, mayroon nga mga balita na matanda, lolo, nagnakaw ng mangga, nakulong. Di ba may mga ganong balita tayo nakikita? So, ito pa kaya na pumatay ng napakadaming mamamayang inosenteng Pilipino? Di ba? So, hindi pwedeng maging reason na ikaw ay matanda para pagbigyan yung kahilingan mo na makalaya. Di ba? Well, meron namang tinatawag na interim release. Ang problema kasi, mga minamahal, sa interim release na yun, kung mamit mo yung tatlong expectation ng mga judges. Kabilang pa naman doon, mga minamahal, na kung mag-a-apply ka ng interim release is dapat yung Pilipinas or yung bansa na katulad ni Digong, diba? Na nahuli nga ng ICC, yung kanyang bansang Pilipinas, yung kanyang bansa mismo, ay dapat miyembro ng International Criminal Court. Kaso nga sabi ko sa inyo, hindi na po tayo member ng ICC at wala na pong jurisdiction, mga minamahal, ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. So, kung tatanungin ko kayo, gusto ko magkomento, makipag-cooperate yung mga kababayan natin ngayon na ano ba yung nararapat kay Digong? Pauwiin ng bansang Pilipinas or panagutin ang kanyang kasalanan? Kasi, mga minamahal, ganito kasi yung nangyayari. Noon ang tapang ni Digong, 'di ba? Sabi niya pa nga, I don't care about human rights. 'Di ba ang lakas niyang gumanon na I don't care about human rights, papatayin ko kayo. Sisipain niya pa nga daw yung ICC. Ang tagal, ang bagal. 'Di ba? Ang daming sinasabi noon ni former President Duterte. Abay, bakit nung nandoon na siya sa International Criminal Court sa The Hague, sa the Netherlands, ang dami niyang hanash. Ang dami niyang pagmamakaawa, mukhang nagiging mabait na itong si former President Duterte. 'Di ba? So, basahin natin 'to, mga minamahal. Yan. Sabi dyan, arrested former President Rodrigo Duterte wants the proceeding in his case for crimes against humanity to move swiftly, saying he could die anytime but would rather take his last breath on the Philippine soil. So, ang kahilingan niya, mga minamahal, na kung po pwede, 'di ba, pauwiin siya ng bansang Pilipinas. Sabi niya, I want to die in my country. Gusto kong mamatay sa bansang Pilipinas. Do you think maniniwala sa'yo yung mga tao, matagal mo kaming kinukupal? Pwede kasi yung parte ito ng drama ni former President Duterte or ni Vice President Sara Duterte. Parte ito ng drama nila. Diba? This was according to Vice President Sara Duterte who granted a media interview in The Hague. So, si Sara Duterte ang nagsalita niyan. Wala namang confirmation talaga kung si Digong ang nagsalita niyan. Kasi si Sara yung si Sara yung naging front. Malay ba natin kung yan ba talaga yung sinabi ni Digong? Diba? Kaya nagawa nga ni Sara Duterte magsinungaling na wala daw siyang sinabing BBM Erstein. Sa statement pa kaya ng kanyang ama. Kasi kagaya nga ng sabi ko sa inyo matagal na, isa din naman sa naging rason kung bakit nahuli itong si former President Duterte dahil sa anak niya. Pinilit niyong umuwi ng bansang Pilipinas si Digong kahit alam na ninyo na mapanganib. Kayo yung naglanglag sa ama ninyo. 'Di ba? At yung China mismo. Kasi, nag-apply ng asylum, hindi na pagbigyan. So, ganun yung nangyari. Alright.
Sabi naman dito, he in a good spirit today, said, referring to her father, whom she was able to speak via phone call. So, okay naman pala yung ama ninyo. So, ano pa yung hinahanas ninyo? Actually, mga minamahal, kung ako yung tatanungin, much better na nandoon sa dahig itong si Digong. Kasi kung nandito sa bansang Pilipinas, itong si former President Duterte, walang ibang ginawa yung kanyang mga kasamahan, kundi isama sa mga rally-rally. Matanda na yung tao. Di ba? Kung ano-ano yung pinapakain, hindi nakakapagpahinga ng maayos. Samantalang doon sa ICC, maagang pinapainom ng gamot. Bukod sa maagang pinapainom ng gamot, mga minamahal, meron siyang sariling facility doon na kung saan may heal yung kanyang mind. Diba na hindi puro politika yung iniisip niya? Kasi maganda yung rooms niya doon. Nakita niyo naman, diba? Pinakita ng media. May sariling gym, court, may tawag dito, may kitchen na maganda. Solo niya, maganda yung kanyang buhay doon. So, kung dito naman, okay, maganda din naman yung buhay kung nasa Pilipinas ka. Kaya nga lang, ang problema nga minamahal, hindi naaalagaan ng kampo ni former President Duterte itong si Digong mismo kasi ginagamit nilang pagkakakitaan, ginagamit nilang assurance itong si Duterte kasi ano nga ba ang PDP kung wala si Digong? Sino nga ba ang PDP kung wala si Duterte? Gets ninyo, mga minamahal? Sabi pa dito, and then, well, he repeatedly said, and I told him, I understand where you are coming from, and I totally agree with the urgency. He wants to go back to the Philippines. Sabi niya, I am old man. I can die anytime, but I want to die in my country. Kung pagbibigyan naman kasi, ang hiling ni former President Duterte, kamustahin naman natin yung hostisya para sa mga pamilyang hindi nabigyan ng due process. Diba? At si Digong na din mismo ang nagsabi na pananagutan niya lahat, bago niya pa itinatag yung AJK na yan. Diba? So, ang unfair, kung ako lang yung tatanungin, mga minamahal, sobrang unfair kung si Duterte pagbibigyan na mai-release nang dahil sa reason niya, matanda na daw siya. Kamustahin naman natin, mga minamahal, yung mga matatandang nakukulong. Mayroon nga, dati nagnakaw lang ng mangga na matanda, nakulong. Nagnakaw ng hotdog sa isang store, nakulong. Ito pa kaya na yung kaso, genocides, crimes against humanity, war crimes. Hindi basta-bastang simpleng homicide or murder, although yung murder na yun, mabigat na yun, mga minamahal. Pero ito, malakihang pagpatay. Crimes against humanity, war crimes. So, do you think, mga minamahal, it was fair na palayain ng isang matandang madaming ginawang kasalanan sa napakadaming Pilipinong inosente? Hindi ko, mga minamahal, uulitin ko. Kasi may nagsasabi na, suporta ka sa mga adik kasi paano naman yung mga pinatay ng mga adik? Hindi ganun yun, mga minamahal. Mali yung ginawa ng mga adik at deserve nilang maparusahan. Ang akin lang dito, syempre, yung humanity pa din. Alam mo yung tinutukoy ko? Yung humanity. Yung mga inosenteng nadamay, yun lang yung kino-call out ko. Dahil sa maling implementation ng war on drugs. Kasi may pros and cons. Maganda yung war on drugs in some part na ginawa ni former President Duterte. But on the other hand, sobrang baboy. Kasi nababoy yung hostisya ng bansang Pilipinas, nababoy yung mga tao. Diba, biruin nyo ngayon, bihira na lang maglako ng balot. Diba, sa panahon ni Duterte, paano ba naman kasi napagkakamalang adik, tinataniman ng ebidensya. Diba, magkano yung ulo. Pansinin ninyo, mga minamahal. So, para sa akin, mas nangingibabaw pa din yung sakit ng mga pamilyang inosente na nadamay dahil sa maling implementation ng war on drugs ni Digong. At hindi pwedeng i-grant na lang yung kanyang wish dahil siya ay matanda na. Kamusta naman yung mga buhay na nawala? Kamusta yung mga pamilyang nasira nang dahil sa maling implementation mo ng war on drugs? Bakit? Tingnan nyo ngayon. May war on drugs din naman tayo. Pero hindi masyadong madaming patayan, pero ang dami nangahuling droga. Pansinin ninyo? Diba? Alright, sabi dito, Vice President Duterte said she assured her father that legal team is working every day on his case. So sa mga DDS dyan, wala na kayong dapat ipag-alala dahil in the first place,
tinatrabaho naman daw, may assurance naman daw na yung legal team ni former President Duterte ay nagtatrabaho para po sa kanyang kaso, sa kanyang case build-up. Sabi pa dito, the former president also said during the phone call, everything that I did was for my country. Paulit-ulit na lang. Ano na ano na kami, sawa na kami, sa Bisaya, ringging. Diba? Sawa na kami, sa paulit-ulit na sinasabi na everything that I did was for my country, mahal ko kasi yung bayan ko. Meron bang mga minamahala, paano mo i-justify na mahal mo yung bayan mo kung yung mismong bayan mo ay ipinagkakanuno mo? For example, sa China, hindi ka nga nagkokomento sa West Philippine Sea, gusto mo pang ipamigay yung bahagi ng ating bayan. So, do you think you did well to our country? I'm just asking. Mga minamahal. Diba? So, kung maganda yung ginawa mo sa ating bayan, dapat nafe-feel namin yun. Kaso, wala hindi namin nafe-feel na mayroon kang ginawang maganda sa ating bayan. Dahil unang-una, kapaksilan yung ginawa mo sa mamamayang Pilipino, sa mga fisherman, sa mga inosente din, kataksilan yun. So, wag mo sa aming sabihin na everything that I did was for the country. May part na may nagawa kang mabuti. Pero mas mayroong malaking part na mayroon kang ginawang masama na nasaktan kaming mamamayang Pilipino. Bilang taxpayer, sobrang sakit nun. Pinapasweldohan ka namin pero kinukupal at niloloko mo ang mamamayang Pilipino. Sabi pa dito, whether the statement is acceptable or not, but this is my statement. Everything that I did for my country. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. So the Vice President assured that the public that her father was receiving proper medical care inside the detention facility of the International Criminal Court. So may paglilinaw naman si Sara Duterte na itong si Digong is very fine. Kasi binibigyan naman siya ng proper medication, time to time, chine-check. Diba? So walang dapat ipangamba ang mga DDS. Dapat nga matuwa pa sila. Kasi mayroong proper medication itong si former President Duterte, not unlike dito sa bansang Pilipinas na pinagtatrabaho ninyo kahit matanda na yung tao. So the former president was arrested in Manila on March 11. He was flown on the same day to The Hague, the Netherlands, to face trial for crimes against humanity allegedly committed during his administration drug war. So the elder Duterte made his first appearance at his pre-trial hearing last March 14, 3 days his arrest in Manila. He was unable to attend physically and only participated in the patrol via video link. Di ganyan kabait yung ICC sa kanya, mga minamahal, no? Kahit pa, pinagbigyan. Si Medjaldea na lang yung pinapunta. Diba? His administration drug war claimed at least 6,000 lives according to the official government data. Pero sinasabi ko sa inyo, yung logbook na yan, may times na edited. Kasi nabista din yan ni General Torre. Yung blue book kung tawagin, na ito yung totoong logbook ng mga namatay, tapos ito yung edited. Kaya mapapansin ninyo yung Davao na pangalanan na safe place, gawa nga ng mga edited na logbook. Diba? Ini-edit nila. Kunyari, ito yung namatay, pero papalabasin nila, ito wala, hindi natin to i-list. May namamatay, pero konti lang yung nilist. Merong editation. Wow, editation! Merong edit na nangyayari. So, his administration, however, Human Rights Watchdog estimated the death toll from drug war between 12,000 to 30,000 from 2016 to 2019. Hindi kasama dyan yung 2020 hanggang sa 2023, diba, bago bumaba ng pwesto itong si former President Duterte. Alright, mga minamahal yan po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. So, pahingi lang po ko ng comments, likes, and share. And also, don't forget to subscribe and hit the notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po. Ingat, mga kababayan.